Culture is a set of rules. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede. So, kailangan lang maging malinaw sa team kung ano yung pwede, ano yung maganda, ano yung to do, ano yung good job, ano yung hindi pwede, ano yung wag nating gagawin. Alright, so welcome back mga Click Partners. Marami na kami dito ngayon, no? Makakasama natin si Coach Edward and muli si Coach Van, Coach Camille, and ito yung session na kung saan yung mga Click Partners natin is may chance na makapagtanong kay Coach Camille, and si Coach Camille naman is magtatanong din sa mga coaches natin. Shared experience and shared knowledge. Kaya i-ready mo na yung tanong mo dyan, Click Partner, yung pinaka-best question na maitatanong mo kay Coach Camille, i-prepare mo na. Okay, sige. So, unahin natin muna siguro si Coach Camille, no, yung unang questions niya sa atin. Tapos, next naman yung questions from our Click Partners. Coach. Ano yung unang tanong mo sa amin? Ayan, susulitin ko na itong pagkakataon na to na meron akong little notebook for my question talagang. Hindi, madali lang to, Coach. Hindi. beginner questions lang. Okay, unahin ko na si Coach Van. Coach Van. So, syempre at this point of my journey dito sa Clicknamics, no, yung success for me now is my team's success na. Yan na yung parang season ko right now. So, what is an effective way para ma-identify ko kung sino yung mga partners that are truly coachable? Kasi marami naman yung nagtatanong. Pero how do I truly identify kung sino sa kanila yung truly coachable? Kasi as I mentioned earlier, I have just pockets of time. So I wanna make it talaga, yung parang ipupor ko siya talaga someone na talagang coachable. And actually dito sa Clicknamics, continuously naghahanap tayo ng mga potential leaders. And paano natin nalalaman kung sino yung maganda bigyan ng time, no, pagtuunan ng time. Lalo na sa case mo, pockets of time lang yung pwede. So, ako, nag-identify ako ng mga potential leader. Number one na tinitingnan talaga namin, yung sino yung nag-show up palagi. Sino yung nagpapakita palagi kapag sa mga training. Kunyari, nagpatawag kami ng meeting, sino yung na-attend. So, ganun din sa'yo. Pag nagpatawag ka ng meeting, sino yung nag-show up palagi? Hindi naman kailangan na yung may budget na malaki sa ads. Hindi naman kailangan yung techie, yung magaling. Ang kailangan yung yung nagpapakita palagi. Kasi kailangan mong kasi doon mo makikita kung worth it yung time eh. Tapos pangalawa, no? Yung una show up, tapos pangalawa kailangan coachable. Minsan kasi parang sayang din yung oras. May mga na-experience din ako before na ang nangyayari ganito. Yes, nag-show up siya, pero pagka tuturuan ko na, okay, sige, ganito gagawin mo. Next meeting, nagawa mo na. Pakita sa next meeting. Chat ko, start na tayo. Next meeting, kamusta yung nagawa mo? Coach, pasensya na. Hindi ko nagawa kasi na-busy kasi ako eh. Pero nag-show up siya. Na-busy ako eh. Okay, sige, paano gagawin natin sa meeting natin ngayon? Wala kang nagawa. Balikan mo ako ulit. Kailan mo siya magagawa? Siguro, by ganito, ganyan. Pag nakikita ko na walang progress, nag-ano na ako na ibig sabihin, hindi siya yung worth it. Kasi pagka ganun kasi, syempre i-schedule mo yun sa oras mo. Pagka ganun, medyo sayang yung oras. Maganda kasi ibigay mo siya doon sa tao na number one, yun, coachable. Number one, yun, show up. Number two, yung coachable. Tapos pangatlo na tinitingnan ko, yung merong mindset. Yung hindi mo mabilis mainip. Coach, sabi mo mag-post ako tapos magkaka-chaching na ako. Nag-post ako kahapon, wala man chaching na pumasok. O kaya naman sabi mo, Coach, magkausap ako ng 10, no? Na may kinausap ako 10, kaya lang isang araw ko lang ginawa, wala naman po. So kapag ka ganun kasi, ang hirap kapag ka ganun, mali yung mindset. So kapag ka-align kami dun sa mindset, naintindihan niya na kailangan mong i-honor yung journey, mahirap talaga dito. Kasi nga, kung madali yung pagiging successful, di sana lahat naging successful. So yun yung tatlong bagay na tinitingnan ko kung para malaman ko kung worth it ba siya ng time. Salamat, Coach Van. Okay. Pwede mag-follow up question, Coach? Okay. So, syempre in my team, I wanna create a support culture, no? So, talagang alam nila when they're part of the team, support na But at the same time, gusto ko rin na encourage sila or i-empower sila to be more resourceful. Especially dun sa mga basic na kailangan alam mo as affiliate. So I want them to feel na meron tayong support culture, but at the same time, I want to empower them to be more resourceful in finding answers na kayang-kaya naman talaga.
So how do I find that balance, coach, na hindi ko sila disregard when they really need help, but at the same time, I will also be able to encourage them na, yun nga, maging kasi yung information is there already. Wala nang scarcity ng information. Magkakatalo na lang talaga sa totoo lang kung gaano kakagaling maghanap ng sagot. 'Di ba? So how do I find that balance, coach? Para hindi sila ma-overwhelm, you know. Quick lang, pakita ko lang sa iyo yung free training ko about Click System. Ito yung simple system na gamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila with Clicknomics. Para sa iyo to kung na-try mo na dating mag-dropshipping, network marketing, online selling, affiliate marketing, or any kind of online business. Kaso lang, hindi masyadong nag-click yung business na sinubukan mo. Kasi kadalasan, ang problema ng mga entrepreneurs ay wala silang maayos na sistema. Sakto din sa iyo ito kung gusto mong mag-start ng business online, kaso lang hindi mo alam kung saan magsisimula. Kasi doon sa free training, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana itong Click system. Paano pumili ng profitable market, paano mag-attract ng mga customers na bibili, paano ma-automate ang business para yung business mo kayang tumakbo mag-isa kahit wala ka. Paano ma-multiply yung income ng business mo at paano bibili ng paulit-ulit yung mga customer mo para tuloy-tuloy lumalaki yung income mo. Again, itong Click system, ito yung ginamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila online. Marami kang matututunan dito. So kung gusto mo ng free instant access dun sa training, let me know sa comment section below or i-click mo yung link na nasa description or punta ka lang sa clicknomics.com. Register mo lang yung details mo para ma-access mo agad yung free training. Again, libre lang ito. Go ahead, get your free access now. Ayun, ang ganda din ng ng question mo doon, Coach Camille. So sa akin, ang tinitingnan ko ay number 1, kapag kaganyan, kasi kakain din ng oras yun eh. Kunyari, imaginein mo, magmi-meeting tayo, share screen ka, gagawa tayong page. Mapapanood mo na yun sa YouTube eh. Di ba? Mapapanood mo na yun sa YouTube. Kunyari, saan ko kukunin yung affiliate link ko? Mapanood mo na siya sa mga training natin. The best na gawin mo doon, coach, set expectation. Okay, yung mga ganitong bagay, hindi na natin to pag-uusapan. Pero, meron akong ibibigay sa'yo, dito mo siya papanoorin. Meron tayong mga ganitong klase ng mga resources. Pero kailangan, kapag nag-meeting na tayo, weekly meeting man yan, or group meeting, or one-on-one, dapat nagawa mo na. Dapat hindi na natin mag-waste ng time dun sa mga sobrang basic na bagay. Tsaka din yan minsan, lalo na kapag minimit mo weekly meeting yung team mo. Imaginein mo merong isa doon na hindi niya ginawa yung assignment. Tapos doon niya tinatanong yung mga basic. For example, paano mag-copy ng link, paano mag-download ng mga videos, paano mag-post. Kapag gano'n kasi magiging disservice din siya dun sa ibang umaattend. Kasi kunyari, imagine niyo ang pinag-uusapan sa meeting ay paano i-download yung video. Tapos minsan matagal yun eh. Minsan 30 minutes, 45 minutes. Yung ibang tao na nandun sa meeting, limited lang din yung time niya. Magiging unfair naman tayo dun sa iba na umaattend, no? So the best doon, coach, set expectation. Yung mga ganitong bagay, hindi na natin dapat pinag-uusapan. Pag-uusapan na natin dito, yung next higher level na. Dapat pagka magkausap na tayo, yun na yun. Pero yun, coach, hindi sila ma-offend kapag yan sa simula pa lang, nabanggit mo na sa kanila yung ganung bagay. So, ang question is paano ibabalance yung magiging may kusa sila, no? Pagkukusa, tsaka at the same time nagtutulungan. So, siguro, sa company culture kasi, kapag merong characteristic or anything na gusto mong gawin ng mga team member mo, papansinin mo yun, i-recognize mo yun. So for example, nakita mo na ito nagkusa, kailangan maririnig or malalaman ng lahat na inano mo siya, i-recognize mo yung ginawa niya. So ngayon, makikita ng tao, oy, maganda pala, yun pala yung magandang gawin. So mangyayari, magagayahan sila, ay gagawin ko din yun. So tapos, mga ayaw mo naman na gawin nila, for example, spoon feeding, don't tolerate it. Kailangan maririnig din ng iba na, let's say may nagtanong na, pwede bang ikaw na yung mag-set up ng ads ko? Pwede ka makipag-communicate sa kanila with the kindness na as much as possible gusto kayong tulungan, pero hindi ko pwedeng gawin iyan para sa inyo kasi hindi kayo matututo. So we cannot tolerate that kind of culture or basta hindi mo kailangan maging malinaw sa team mo na hindi ganun yung kultura ng team ninyo, no? Basically, what is culture ba? Diba? You are forming a culture sa team mo, diba? Culture is a set of rules. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede. So kailangan lang maging malinaw sa team kung ano yung pwede.
ano yung maganda, ano yung to do, ano yung good job, ano yung hindi pwede, ano yung wag nating gagawin. So I think kapag clear yon and alam ng mga team member mo yon, doon magsisimula na pare-parehas na kayo. Sa team natin, bawal yung ganito. Kasi ganito tayo. So, siguro, you can take down notes kung ano yung gusto mong gagawin ng mga team mo, ano yung hindi. Tapos, pag nagbi-meeting kayo, ayun, i-recognize mo yung mga nagagawa nilang behavior na gusto mong gayahin ng iba. So, for example, ay, ito, nag-research. Palakpakan naman natin si Click Partner Jose. Kasi alam nyo, hindi siya marunong mag-ads, pero inaral niya. Pumunta sa YouTube, hindi niya ako tinanong, hindi siya umasa. Pumunta siya, inaral niya mag-isa. Palakpakan natin, i-recognize natin. So, makikita nila, ang ganda pala. So, yun, nasagot ba yung question mo? Yes, Camille? Coach. I like that na ang takeaway ko doon is dapat transparent ka kung alin yung pwede at alin yung hindi pwede. And I like yung sinabi mo, Coach, na set their expectation. And I guess it will all boils down sa communication mo din. So, yun, maraming salamat, Coach. That gives me more clarity.